Magandang gabi pong muli sa ating lahat, mga kapatid. Amen. Purihin po ang Panginoon sa ating mga talata na atin pong isinaulo. So, kagaya po na sinabi ni Pastor Jack, so hindi po yan sa ulo lang. Kasi mukha tayong may hydrocephalus sa ating katawang espiritual. Kundi tayo po ay bumaba ito sa puso natin. Ang salita po ng Diyos. So, isabuhay natin, ilapat natin sa ating mga buhay. Okay. Ngayon po ay dadako tayo sa ating exhortation. At ito po ay isang muli sa bunga ng Espiritu na atin pong pag-aaralan ngayong gabi. At ito po ay ang kagalakan or joy. So, tayo ba'y may kagalakan sa mga oras na ito? Amen. Ayan. So, mas namnamin pa natin ang kagalakan na ibigay ng Panginoon sa atin. Sa atin pong mensaheng ito. So, samahan niyo po ako muli sa Galatians chapter 5, verse 22. Bilang pinaka-key verse po natin sa ating exhortation. Galatians 5:22 to 23. At yung akin pong memory verse kanina, Philippians chapter 4, verse 4. Okay? Basahin ko po at tingnan po natin sa ating mga Biblia. Sabi po dito, Galatians 5:22, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law." And in Philippians chapter 4, verse 4, "Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice." Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat muli sa gabing ito, sa matutunghayan po naming katotohanan, isa sa bunga ng Espiritu, at ito po ay ang Espiritu ng kagalakan, na ang isang Kristiyano ay lumalago rito sa pagtagal ng kanyang buhay sa iyo, Panginoon. At sa gagabing ito, ikaw pong patuloy na manguna sa amin pong pakikinig at sa inyo pong lingkod na gagamitin. Pangunahan din po ninyo ako, Panginoon, at itago sa likod ng iyo pong kabanalan. Ikaw lamang ang maitaas ko at ng bawat isa po sa amin kung paano po namin ito tatanggapin at isasabuhay. Humingi po kami ng karunungan kung paano po namin ito mailalapat, O Diyos, at maging mabunga kami sa aming espiritual na buhay pagkatapos po ng mensaheng ito, Panginoon. Salamat pong muli. Ito pong ang dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen at amen. So, the virtue of joy o ang kagalakan. So, kung matatandaan po natin, ang fruits of the Spirit is not only good manners. So, hindi lang yan mabubuting ugali o mabubuting katangian. In contrast po doon sa tinatawag nating mga masasamang pag-uugali. So, kasi yung Galatians, kung tingnan po natin, so there are works of the flesh or the fruits of the flesh. But here, dito po sa talata, nakita natin yung bunga ng Espiritu. So, ibig sabihin, dalawa lang pwedeng maging katayuan ng tao sa harapan ng Panginoon. Siya ay nasa Espiritu o wala sa kanya ang Santong Espiritu. So, yan ay related dun po sa ating exhortation noong cottage. Sa pamamagitan po ni Pastor Marlon. So, ang galaw po ng banal na Espiritu sa buhay natin ay hindi upang tayo ay maging independent muli sa Panginoon o maghimagsik tayo sa kalooban ng Diyos, kundi magpailalim tayo sa Kanya. Magpailalim tayo sa kalooban ng Panginoon. So, ngayon, ang kagalakan, so, baliktad po, nagsimula tayo sa self-control at ang kahuli-hulihan po nating tatalakayin ay pag-ibig. So, this is the pangalawa sa huli. Ang tinatawag nating kagalakan. So, our objective here is to live our Christian lives with a bountiful joy and serve in the ministry joyfully with the truth of God's Word. So, sa aspeto ng paglilingkod, sa aspeto ng ating pang-araw-araw na buhay, makilala tayo bilang isang joyful at hindi tayo sorrowful. Siguro sa buhay natin, minsan napapansin tayo, napupuna tayo na bakit baga ay ang mukha mo ay Biyernes Santo? Bakit baga ang mukha mo ay mukhang kalabasa? So, yan, lalo na ngayon, So, malapit na ang Todos los Santos.
Pero inagahan na natin sa lubungin sa pamamagitan ng ating expression or facial expression na sa kabila ng ating katayuan bilang isang Kristiyano, hindi man lang tayong nakitang ngumiti, hindi man lang tayong nakitang masaya, kundi lagi tayong nabubuhay sa kalungkutan, lagi tayong nabubuhay sa kabalisahan, lagi tayong nabubuhay sa pag-iisip sa mga darating na panahon. So yan po yung isa sa mga common na pinagdadaanan po ng isang Kristiyano na parang mas marami pang masasamang pangyayari ang darating sa kanya. So mas ina-anticipate niya na mayroon pang maganda or mas masasamang pangyayari pa ang darating. Dahil sa kasalukuyan ay nasa hindi siya mabuting kalagayan. Pero ang katotohanan po mga kapatid is mas pag-ibayuhin natin ang kagalakan. Sapagkat ang buhay natin ay hindi para dito sa mundo, ang buhay natin ay hindi para sa mga tao nakapaligid sa atin o para sa ating sarili, kundi tayo ay para sa Diyos. Kaya ang sabi dito, upang mabuhay tayo ng may kagalakan, to live with a bountiful joy, and to serve joyfully. So maglingkod tayo ng may kagalakan. So yung mga awitin po natin, So laging ang expression po ng ating mga awitin ay kagalakan. For instance, or for example, is yung may kagalakan akong naglilingkod. Kaya sa mga oras na ito, tayo ba'y nagagalak, mga kapatid? Yes, because we are privileged to serve. Hindi po katulad dito ng nasa relihiyon. They just attend, nagbabaka sakali na sa pamamagitan ng kanilang pagdalo ay sila'y patatawarin ng Diyos. They suppose na ang kanilang pagiging relihiyoso ang magliligtas sa kanila. But ngayon, sa atin, itong paglilingkod natin ito is nakabatay sa Panginoong Hesus, sa katotohanan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. So, yun yung tinatawag nating pivotal point ng ating paglilingkod, ang kamatayan ng Panginoong Hesus at ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya ito po ang magpapaibayo ng ating kagalakan sa ating buhay pananampalataya. Kaya ulitin po natin, ano ba ang nakapagpapaligaya sa atin bilang Kristiyano? O sino ang nakapagpapaligaya sa atin bilang Kristiyano? Si kapatid? Yan, pag sabay nagbibiro, pag siya'y nagpapatawa, yun lang ba ang kagalakan natin na nandyan ang kanyang presence? Di ba? Or sabihin natin, kapag may okasyon, yan, so tayo masayang-masaya, So sana hindi ganito ang kalakaran sa atin, na pag may okasyon, so mas masaya tayo. Yan, pag may nakita tayong nakahanda diyan sa gitna, so nandun yung ating joy. Sabihin natin, kasaya talaga ng pagiging isang Kristiyano. Pag wala nang may hahain. Di ba? So doon natin test yung ating kagalakan sa totoo nating paglilingkod sa Kanya. So we have been taught with many sermons and Bible verses that Christian life is a life of joy. Di po ba? So maraming beses na po tayong nakapakinig ng mga mensahe na nagtuturo na ang pamumuhay Kristiyano ay buhay ng may kagalakan. Hindi ho buhay ng may kasawian. Although, may pagkakataon po na parang malungkot, pero hindi po ito nagtatagal sapagkat mas ipinapabatid ho sa atin ng Diyos kung ano tayo at kung ano tayo ngayon kumpara dati. Kaya ang kasawian ay sa mga taong walang katiyakan sa darating. Ang kasawian ay nakarelate doon sa mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. But since tayo po ay nakakilala sa Diyos, so hindi tayo mananatiling malungkot o mananatiling sawi. O sawing palad, si Magdalena. Okay, maybe our situation right now causes us to be sad, sorrowful, or mourn. So, hindi lamang nalulungkot tayo sa buhay ng iba, maaaring sa buhay din natin mismo, mayroon pa rin kalungkutan. Kapag ang ating pang-araw-araw na buhay ay tinabagay hindi sapat o yung ating tinatanggap ay hindi sapat para tugunan ang ating mga pangailangan, for example, yung ating financial, okay? Kung tayo mayroon ng karamdaman na dala-dala na natin sa matagal ng panahon, so we have been sick, sabi nga, for years, meron tayong mga pagkakautang na hindi natin alam kung paano mababayaran, okay? Could all of this determine your joy in the Lord?
Ito ba ang magdidikta sa atin para masabi nating tayo nagagalak sa Panginoon o hindi? So, we only focus. So, ito po yung isa sa problema natin. Mas nakafocus tayo doon sa sitwasyon sa halip na sa Diyos tayo nakatingin. Kaya sa oras na ito, tuturuan po tayo kung saan muna tayo dapat tumingin. O saan muna, o kanino muna tayo dapat nakafocus bago natin tingnan ang problema o ang mga pagsubok. So, yan po yung ating titingnan ngayon. And let us be reminded once again of the truth about biblical joy as the fruit of the Spirit. So we have 3 points, mga kapatid. So what is the definition of biblical joy as our first point? Number 2 is the descriptions of biblical joy. And number 3 is the directives for biblical joy. So we are directed and meron pong description kung ano po ang kagalakang ito at may kahulugan din pong ibinibigay sa atin ang salita ng Diyos kung ano po ang ibig sabihin ng kagalakan. So first, our first point is the definition of biblical joy. So we have the first subpoint here that kung atin pong titingnan ang salitang joy sa original, ang ibig sabihin po is the Greek word kara. Hindi po yan yung kara na na doble kara. So kara is nanggaling po may kamag-anak siyang word, yung kara. So that is the word charis. So what is the word charis? That is grace, which is the favor of God. That's unmerited favor of God. So kaya ang kagalakan po at ang biyaya ng Panginoon ay magkamag-anak, magkasama. Kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, so meron kang biyaya or you are saved by grace, therefore, at the same time, you are joyful. Okay? Dahil nasa iyo ang biyaya ito ng Panginoon. That's why, first, biblical joy is an inner thing. Ito po ay panloob at hindi panlabas. So yan po yung word na kara. It's a feeling of inner gladness. So hindi ito galing sa labas. So we call it happiness. Hindi po ibig sabihin na yung joy dito is tatawanan mo siya literal. Na kaya yung mga kasabihang, tawanan mo lang ang iyong mga problema. Ang ibig sabihin ba nun, tatawanan mo literal ang iyong mga problema? Baka mahuli. Hulihin ka at dalhin ka sa sa Mandaluyong. Sabi dito, it's a feeling of inner gladness, delight, or rejoicing. So this is an inward reality. Ito po ay panloob na katotohanan sa buhay natin. And it has to do with our preoccupation or what we seek after. Kasi nga, saan ba nagsisimula lahat? Hindi sa ating iniisip. Kaya, ang sabi ng Biblia, ano pong sabi doon sa Philippians chapter 4, verse 8? Whatever things are good, whatever things are right, whatever things are pure, whatever things are of good report, meditate on these things. So lahat ng ating napakinggan, pinaniniwalaan at natutunan, ito ang ating ipagpatuloy. At kapag pinagpapatuloy natin, then we grow. Lumalago tayo sa ating kagalakan. Mas nafe-feel natin yung sinasabi ng banal na kasulatan na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen? So that is the definition. It has to do with our preoccupation. So ano ba ang laman ng isip natin ngayon? Ano bang nagpi-preoccupy ngayon sa ating kaisipan? Sa buhay natin? Kasi kung saan tayo madalas exposed, yun yung laman ng ating isip. Di ba? Kung exposed tayo sa mga balita ngayon, so yun yung laman ng ating isip. Less ang Biblia. Pero kung mas exposed tayo sa salita ng Panginoon, so mas nagiging masaya tayo. Mas nag-iiba yung mood natin, mas nag-iiba yung countenance natin. Hindi yung pagka nakasalubong ay, ano ba yan? Wala pang November eh. So, ganun po, makikita natin. So, preoccupation. Kailangan nating suriin ang ating pag-iisip sa mga oras na ito. Saan ako mas naglalaan ng oras? Saan ako mas exposed ngayon?
Okay? Baka mas expose tayo sa mga balita, pawang masasama ang balita ngayon. So, kaya ang mood natin masama, hindi maganda. Pero kung expose tayo sa salita ng Diyos, then, tayo po'y magiging masaya. Ano po? Kung gusto mong sumaya, hindi po yung sabi ng awit na kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ano po? Ang sabi, kung ikaw ay masaya, magbasa ka ng Biblia. Okay? So it's not necessarily mean happiness for most often times. Happiness are based on outward circumstances. So hindi ito panlabas, kumbaga influence ka ng nangyayari sa labas para sabihin mong ikaw ay nagagalak, but ito po ay mula sa loob. Okay? Kaya nga ito ay bunga ng Espiritu. Hindi ito bunga ng kung anong nasa labas. So that's the first subpoint. Ano po? It's an inner thing. Next is, biblical joy is a spiritual thing. So hindi lang ang kagalakan ay emotional. Although it's some kind of emotion, pero hindi yan ibig sabihin emotionally. Ano ho? Yung aspeto na sinasabi dyan. Kundi it's a spiritual thing. Ito ay spiritual na bagay o katotohanan. It signifies a feeling of happiness that's based on, or that are based on, spiritual realities. So, ano ba ang nakapagpapaligaya sa iyo? Ang realidad patungkol sa mundo o ang mga spiritual na realidad na meron ka ngayon? So, ano ba itong mga spiritual realities na ito para tayo maging masaya? Para mas maging active tayo sa buhay bilang isang Kristiyano. Para mas lumapit tayo sa Diyos at hindi tayo lumayo sa Kanya. So first, your faith in Christ. Ang iyong pananampalataya sa Panginoon. In 1 Peter chapter 1 verse 8, ano po ang ating mababasa dito? 1 Peter chapter 1 verse 8. Ang sabi po dito, though you have not seen Him, you love Him. Though you do not now see Him, you believe in Him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls. So your faith in Christ, okay, it's the inevitable overflow of receiving Christ as your Savior and of the believers knowing His continuing presence. So, ibig sabihin, ang unang magpapaligaya sa atin, sa buhay natin, is yung ating kaligtasan. Amen? Tayo ba'y nagagalak sa ating kaligtasan? Amen. Sana mas nagagalak tayo sa ating kaligtasan sa pagtagal. Hindi yung 20 years na tayong nananampalataya, parang hindi tayo nagagalak sa ating kaligtasan. Para bang hindi pa enough yung ginawa ni Kristo para sa atin. Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, yung sakripisyo niya sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Nandun pa rin yung ating pag-aalala. Nandun pa rin yung ating kalungkutan. Hindi ba sapat ang presensya ni Kristo para tayo maging masaya? Mga kapatid. Kaya sabi dito, your faith in Christ. Okay? You believe in Him and rejoice. Hindi pwedeng maghiwalay ang pananalig o ang pananampalataya at ang kagalakan. Di ba? Ang hindi nagagalak sa pananampalataya, ibig sabihin, wala sa kanya ang kaligtasan. Dalawa lang ho yan. Although there are times, kagaya po ni Haring David, bagamat siya'y ligtas pero nawala ang kanyang kagalakan ng kaligtasan, but not necessarily mean na nawala ang kanyang kaligtasan. Okay? But it's impossible po, imposible po na ang isang ligtas kailanman ay hindi magiging masaya o nagagalak. Kaya sabi dyan, your faith in Christ. Kinagagalak ba natin yung pribilehiyo na tayo ay makalapit ng direkta sa Diyos? Makapanalangin tayo ng direkta sa Diyos? Di ba?
Samantalang sa relihiyon, kung saan-saan pa tayo pasusuotin, kung saan-saan pa tayo dadalhin. Pero now, direkta na po, ang Panginoong Hesus po ang naging daan. Okay, so first we have your faith in Christ. Next is the victory of Christ over sin and death. Ang katagumpayan ng Panginoon sa kamatayan at sa kasalanan at sa kamatayan. In John chapter 16, verse 20, ito po ang ating makikita. John 16:20 to 22. Ano po sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Truly, truly, I say to you, you will weep and lament, but the world will rejoice. You will be sorrowful, but your sorrow will turn into joy. So they were sorrowful because of Christ na siya aalis. Siya'y mamamatay. Ibibigay niya ang kanyang buhay. So ito yung nagdala ng kabalisahan at kalungkutan sa mga alagad. Pero ano po ang sabi ng Panginoon? Ano po sabi niya? You will be sorrowful, but your sorrow will turn into joy. At ang kanyang illustration na ginamit ng Panginoon is yung pagdadalang tao o yung panganganak ng isang babae. Sabi niya, when a woman is giving birth, she has sorrow because her hour has come, or her hour has come. But when she has delivered the baby, she no longer remembers the anguish for joy that a human being has been born into the world. So also you have sorrow now, but I will see you again, and your hearts will rejoice, and no one will take your joy from you. Ang kagalakang dulot ng aking muling pagkabuhay, walang pwedeng makaagaw. At yan din ang kagalakang bigay ng Panginoon sa atin. Walang pwedeng kumuha, sapagkat siya'y muling nabuhay. Kaya mga kapatid, pag nilalaman natin ang Panginoong Hesus sa kanyang ginawa, at kung nasan siya ngayon, He is now sitting at the right hand of the throne of God. Because He rose again. Nabuhay siyang muli. Hindi ba tayo masaya sa katotohanan ito? Di ba? Kagaya ng isang babaeng nanganak, so for how many hours siya nagle-labor, depende. Ano po? So may umaabot yata ng halos isang araw. Di ba? So sabihin talagang ang tawag nga excruciating ang pain. Ano po? Hindi kayang ilarawan sa isang salita yung sakit na nararamdaman niya. But pag nalabas na yung bata, yan, burado na yung kanyang paghihirap at napalitan na ito ng kagalakan sapagkat nakita na niya ang kanyang anak na minamahal. So, ganun din po ang sitwasyon natin mga kapatid. Maybe we are in the state of, sabi nga, trouble, and we are sorrowful. But Christ said, ang sabi ng Panginoon, it will be turned into joy. Tatamasahin natin ang biyaya ng Panginoon. The inheritance that, sabi nga, naghihintay para sa kanyang mga anak. So yun nga, yung kagaya po nung exhortation ni Pastor last Friday. So yung Holy Spirit, ano po, as the pledge of our inheritance. Paunang bayad, ano po, sa salitang Griego, down payment, engagement ring. Ika'y pagmamay-ari na, may pauna ng bigay ang Panginoon sa iyo, hihintayin mo na lang ang mana. Kaya, sinong Kristiyanong hindi magiging masaya sa katotohanan ito? The victory of Christ, okay? And the example of Christ. Hebrews chapter 12 verse 2, let us fix our eyes to Jesus, the author and the perfecter or the finisher of our faith, who for the joy, di ba? Who for the joy set before him endured the cross. So, before joy, ano po ang Panginoon? He was a man of sorrows, Isaiah 53. But it turned, sabi nga, it turned into joy. Sapagkat ngayon, siya'y nakaupo na sa kanan ng kanyang Ama. Kagalakang
kasama niya muli ang kanyang ama. Ano ho? Sa kanilang pagiging Diyos. So, the example of Christ, ano po? Kung paanong nagtiis ang Panginoon na nagdulot ng kagalakan sa kanya later on, ganito din sa atin. Nagtitiis tayo ngayon, pero hindi maaaring hindi ito magiging maganda sa darating. Hindi ito magiging masaya sa huli. Kaya ang tunay na happy ending ay nasa mga Kristiyano. Amen? Amen. So, tayo ba ay nag-expect ng happy ending sa buhay natin, mga kapatid? Amen. Ha? Huwag sanang ang buhay natin ay katulad ng isang teleserye na namatay ang bida, no? Parang yung mga pelikula ni FPJ noon. So, meron daw pelikula na kung saan ay nung namatay siya, talagang nagkaroon ng gayot sa loob, nagkagulo sa loob ng sinihan. So, nag-anuhan ng mga silya. Ano ho? So, nung namatay si FPJ. So, sana hindi ganun yung ending sa atin. Ano po? Okay? Hindi sana ganun. Talagang we wait, okay? We wait for the glorious appearing of our Lord Jesus. Hinihintay natin siya. At ito yung ating kagalakan. Christ is our model in service. Kaya sa paglilingkod natin, kahit mahirap, ang sabi dito, joy. Okay? Ang dulo pa rin ito ay kagalakan. Now, who is your source of joy to live with a life of joy? Sino ngayon ang ugat o ang pinagmumula ng ating kagalakan para tayo mabuhay ng may kagalakan? And that determines your understanding of biblical joy. Kung tunay na nasa atin si Kristo, nasa atin ang kagalakang ito. So that's the first. Number 2, the descriptions. The descriptions of biblical joy. So we have joy in and of the Holy Spirit. So ito po yung sinabi ng Biblia. Makikita po natin in Romans 14 verse 17, the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Joy in the Holy Spirit. So what matters para sa atin, hindi po yung mga observances o yung mga ceremonies or rites. Ano po sabi dyan? The kingdom of God is about righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Kaya, joy is indeed God's gift, not a mere observance. At makikita din po natin in 1 Thessalonians chapter 1 verse 6. Tingnan po natin. So, sabi po dyan sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 6. And you became imitators of us and of the Lord, for you received the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit. The fact na sabi dito, you received the word in much affliction is ito yung nagdadala sa atin sa kagalakan mula. Okay? Mula sa banal na Espiritu. Kaya kayo ay naging halimbawa. You became an example to all the believers in Macedonia and in Achaia. So again, mga kapatid, we have the joy coming from the Holy Spirit. And the sphere ng joy na ito is nasa Santong Espiritu din. Next is biblical joy is joy in the faith. So yun yung pangalawang description about the biblical joy. This is joy in the faith. Apostle Paul in Philippians 1:25, he said, "Convinced of this, I know that I will remain and continue with you all for your progress and joy in the faith." Ito yung shared joy. Meron po si Pablo at ang mga taga-Filipos. Sapagkat para kay Pablo, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Di ba? Kung mamatay siya, siya'y pipiling sa Panginoon. Kung siya'y pahintulutan ng Diyos na mabuhay, gagamitin siya ng Panginoon para sa mga taga-Filipos. Para mag-ibayo ang kanilang kagalakan sa pananampalataya. Kaya, mas nagagalak po tayo kapag may kasama tayo na nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos.
Amen? Hindi ho ibig sabihin na parang ang yabang kahit hindi ako umattend ng 10 taon. So may ganung klaseng espiritu na kahit hindi daw siya umattend ng 10 taon, 15 taon, siya'y masaya pa rin daw at nandun yung kanyang affirmation na siya'y sa Diyos. Pero hindi po, because here makikita natin mas napatutunayan ang kagalakan natin kapag nakikita natin ang ating mga kapatid sa paglilingkod. At sama-sama tayong naglilingkod. Sama-sama tayong nagtitiis. At hindi tayo some kind of crab mentality, na hinihila natin pababa ang isa't isa. But tinutulungan nating iangat ang isa't isa. That is joy in the faith. Okay? That is the joy of fellowshipping one another in Christ. That's the joy of serving one another in the name of Christ. And that's the joy of reaching one another with the example of Christ. And biblical joy is joy of and in the Lord. So binanggit din po yan sa ating Biblia in Nehemiah 8:10. So matapos pong basahin ni Ezra yung law, mababasa po natin in Nehemiah 8:10, ano pong sabi sa mga tao. So after they read the law, after Ezra read the law, so ang mga tao po, they were grieved. Okay? They were grieved sapagkat nakita nila sa pamamagitan ng kautusan how disobedient they were, how sinful they were before the Lord. But, ano pong sabi in Nehemiah 8:10? Then he said to them, "Go your way, eat the fat and drink sweet wine, and send portions to anyone who has nothing ready, for this day is holy to the Lord," or to our Lord, "and do not be grieved, for the joy of the Lord is our strength." The joy of the Lord is your strength. And this joy is that through the law, hindi lang ho tayo iniwan sa bahaging tayo ho ay paparusahan ng Diyos, but this Lord, ang Panginoon ay Diyos na nagpapatawad sa mga kasalanan. Napakapalad po natin mga kapatid. Okay? Let us be joyful, for our God is a forgiving God. As we understand how disobedient and sinful we are, God wants us to rejoice. Kaya hindi ho pwede yung parang yung pinanggalingan natin, di ba? Na ang laging kumbaga essence ng ating message or ng ating sermon is grief sa kasalanan. Although nasa Biblia ho yan. Kailangan nating magdalamhati sa ating mga kasalanan. Pero hindi yung buhay natin always in a life of mourning. Pero nandun po yung kagalakan. Sapagkat ang Diyos ho ay nagpatawad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Panginoon. Okay? God wants us to rejoice, which provides our strength for service. Kaya sana po sa atin, sa paglilingkod natin, hindi to driven by fear. Hindi tayo driven by fear in a way na baka hindi tayo patawarin ng Panginoon. In fact, tayo po'y pinatawad na ng Diyos. That's why we are here, serving Him. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Di ba? So, hindi po ibig sabihin para tayo patawarin ng Panginoon. That is religion. Takot tayo kasi baka tayo ay parusahan. Parang yung pananakot na ginagawa sa relihiyon. Pag hindi nyo ginawa ito, buburahin ko ang inyong pangalan. Ano lakas ng loob. Sabihin niya, buburahin ko ang inyong pangalan sa membership. Ititiwalag ko kayo o ititiwalag kayo. Yan yung mga terms na pananakot sa mga members. Aalisin ko kayo sa membership, sa paniniwalang kapag kayo nandito, kayo ligtas, at kung wala kayo dito, hindi kayo ligtas. So hindi po. Sapagkat ang kaligtasan natin ay sa Panginoon. Okay? So that provides our strength for service. Also in Philippians 3:1, "Finally, brethren, rejoice in the Lord." Hindi tayo magagalak ng kagalakang ito kung hindi
sa Panginoon. Should be in the Lord. Kaya ang Panginoon ba ang ating kagalakan sa oras na ito, mga kapatid? Is the Lord our joy, sabi nga, and that joy is our strength. Ito yung ating kalakasan. Kaya kung humingin tayo ng kalakasan, ang Panginoon po nagbibigay. Pero kung ayaw nating matuwa, kung hindi tayo maging masaya sa ating katayuan bilang Kristiyano, we oppose. Sinasalungat natin yung ating kahilingan sa Panginoon. Kaya, biblical joy is a clear reminder of God's gracious character and power. Ang kagalakang biblikal ay malinaw na paalala ng mapagbiyayang katangian at kapangyarihan ng Diyos. Kaya tayo ba'y masaya, mga kapatid, sa oras na ito? Amen. Masaya tayo dahil ang Diyos natin, Diyos na mapagbiyaya, mapagpatawad, mabuti, kagilagilalas, banal, tapat. Kaya huwag tayong malungkot. Ano po? Walang dahilan sa isang Kristiyano na siya'y malungkot at patuloy siyang mabuhay sa kalungkutan kung siya'y nasa Panginoon at siya'y isang ligtas. So, the first two, mga kapatid, makikita natin ang kahulugan at ang paliwanag o ang pagsasalarawan ng kagalakang ibinigay sa atin. So, akin po muna nga itigil dito, because ang time po natin ay medyo mahaba. So, yung third point po natin, yung last po natin, ay sa susunod. So, the directives for biblical joy. So, ang direktiba mula sa Biblia patungkol sa kagalakan. Amen, mga kapatid? Amen. So, magalak po tayo. Hindi lamang sa mga masasayang pangyayaring darating sa atin o sa kasalukuyan, kundi sa kabuuan, in the totality ng ating pagiging mananampalataya. Tayo po'y manalangin. O Diyos, marami pong salamat muli sa inyo pong mensahe. Salamat po sa pagpapaalala niyo sa amin na kami po ay isang mananampalatayang dapat mabuhay sa kagalakan at hindi sa kasawi at kalungkutan. Sapagkat una sa lahat, kami po ay sa iyo at ikaw po ay sa amin. Salamat po, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay.